Hey, hey, hey! Matabang nurse po ito. Tara, kain tayo. Napakasarap ng ulam natin today, no? So, meron akong tira. Well, hindi naman siya tira. Malinis naman yun, no? Nagluto ako nung lechong paksiw nung isang araw, no? And then, ang main ulam ko, inihaw na tilapia. Si daddy nag-ihaw nito, pero sa oven lang. Oven grilled. And ang sausawan ko kamatis na may sibuyas, na may bawang, na may bagoong at sili, no? Kain tayo. And of course, di mo walang kanin na may unting tutong-tutong. Naka-rice cooker pero may tutong pa din. Ewan ko ba kung bakit. Pero kaya lang naman, masarap din naman na may unting tutong sa ilalim, no? Huwag naman yung sobrang sunog. Huwag naman. Let's see, tikman natin. Ang lechong paksiw, mas lalo itong sumasarap kapag the next day, no? Lalong nanunuot yung lasa. Tikman natin. Unang subo. Para sa'yo. Hop. So, nag-bake kasi ako ng lechon belly. Ayun. Ang lechon naman, isang kain mo lang, pag inulit mo, nakasuya na eh. So, iba, yung sobra, ginawa kong paksiw, no? Simple lang naman paksiw. Gisa lang sa bawang sibuyas. Patis. Unting patis lang for the umami. Paminta, tas yung suka na. Suka paumbong, mas masarap. Mang Tomas na, tas kung may liver spread ako, unting liver spread. Okay na. Tsaka laurel leaf. Para matanggal yung aftertaste. Tsaka mabango. Ang masarap sa paminta guys, yung bagong giling. Kasi talagang malalasahan mo yung peppery taste, no? Hindi lang basta manghang, na puro anghang. Malalasahan mo talaga yung paminta. Medyo malungkot ako today. Medyo lang. Pero, okay man, no? Ang high school ko kasing anak, tumawag ng mga bandang alas 12 yung school. Kung pwede ko daw sunduin si Kaylee kasi daw she's having a rough day. E di, nag-isip muna ako ng mabilis ang susunduin ko ba pagbibigyan ko ba o kasi baka mamihasa. Pero na-recall ko naman na first time lang naman nangyari yon. So sige, sinundo ko na. Yun pala, nagkatampuhan daw sila ng friends. Medyo hindi niya ata kinaya, naiyak siya sa classroom. So parang sinibihan siya ng teacher na pumunta muna sa office at magpasundo na lang. Harap ng tilapia. May unting kamatis. Sibuyas. Yung bagoong nito, unti lang. Kaya nagbuka madami kasi linigyan ko rin ng lime. Tsaka nagtubig yung kamatis. Unting bagoong lang kasi kung di maalat na. Hindi na masarap siyang iulam. Tsaka sili. Ano yung sili? Bagay sa tilapia. Maski yan lang ulam niya eh. Minsan pag kaya tamad ako magluto or may gabi na, gutom ako, may kanin. Kamatis bagong solve na eh. Pero ang gusto ko yung medyo tinigisa. Pag tinatamad ako igisa sa microwave ko linalagay yung bagoong. Tapos habang mainit yung bagoong, lalagay ko na dun yung kamatis, medyo pipisa-pisain ko. Okay naman. Tapos lagyan ko na unting garlic powder. Panalo. Shortcut. Ang binigay sa akin ni daddy yung ulo part. Diba talagang lagi niya binibigay sa akin yung ulo. Yun yung buntot. Siguro ganun talaga magulang, no? Para sa anak. Si Asun din naman eh. Si Ermat ko, ganun din. Pag bibili ng tilapia, bibigay niya sa akin yung ulo. Eh, kaya yun, no? Pero okay na kayo si Kaylee. Nagbati na daw sila ng kaibigan niya. Pero sinabi ko na, lesson learned, you know? Next time, be careful. Or be careful to trust si kaibigan. Dapat hinay lang. Tapos kinuwento rin niya sa tatay niya ng buo yung nangyari.
Which is, thankful naman ako kasi open siya sa amin. Nagkikwento din naman niya sa akin, kaso nasa trabaho pa ako kanina. Nauna na si Charles umuwi. So, sa kanya na ikwento. Medyo, no? Siyempre, as a mother, na-hurt ako para sa kanya. Hindi din pala talagang madaling maging magulang na. Talagang... Pero, sabi ko naman sa kanya, kung true friends talaga yun, they will stay, you know? Friends will come and go, pero kung solid yan, tignan mo ako, solid friends pa rin kami nung high school friends ko. Pati yung college friends ko, solid pa rin. Magkaibang group yun, pero solid pa rin kami sa isa't isa. Kaya, sabi ko, wag siya mag-alala. Makakamit din siya ng ganong mga kaibigan. At yun din pa rin dadasal ko na sana magkaroon siya ng kaibigan na tulad na meron ako nung high school tsaka nung college, no? Diba, nakakatampuhan mo kami. Nakadood hindi kami yung nagkaroon ng matinding issue na talagang mapapaisip ka kung totoo ba yung friendship nyo. Wala kaming ganun. Kaya, hindi kami madami. High school friends kami, hindi kami madami. Hindi, tsaka swerte ko sa section ko ng high school. Bukod pala sa close friends ko, solid yung section namin. Ngayon yung asawa kong gwapo. Bye pa! Alis ka na? Alis ka na? Okay. Naglambing si... Bye! Nanglambing yung si Kaylee ng Wendy's eh. So, mag-drive-thru siya ng Wendy's. Masala nga ba ako? So, ayun. Yung swerte ako ng high school kasi bukod sa solid na babarkada ko, yung buong section namin close. Solid talaga. Hanggang ngayon, nag-reunion pa rin kami. Nung kailan lang, nag-reunion kami dito sa Amerika, no? Pero sa Maykawayan, Bulacan yung school namin. So, shout out dyan, no? 2003 batch. 2003, fourth year. Ang section namin, Our Lady of Miraculous Medal, no? Solid. Sarap. Madaming, alam niyo itong tilapia, madaming nagsabing hindi daw healthy. Pero, isda naman. Everything in moderation. Yun sila din naman. Sabi nila, mas maganda daw bumili ng farm. Yung iba, sabi ng iba, mas maganda bumili ng wild. Ano ba talaga? Ang advantage naman kasi ng guys, ng farmed na isda, hindi siya na-expose sa pollution tulad ng mercury, radiation, tulad naman ganun ba? Kaya ayun, para sa akin, mas okay ang farmed. Mas masarap syempre ang wild. Pero para sa akin, mas safe ng kaunti ang farmed. Sa akin, opinion lang yun, no? Daming lamang ka. Dito kasi ako sa likod. Tiis kain tayo, no? Gusto kumain ng paano tawag dyan? Aesthetic. Lechon ulit. Ayun, so medyo na-bothered ako doon, kaya medyo matamlay ako na. Pero, syempre mamaya to okay na. Ayun pala yung pangalawa ko ng mga anak. Binuksan ko yung bag niya. Hindi niya tinapos yung sit work niya. Manong-mano sa akin. Ganun ako na elementary. Hindi ako magawa ng sit work. Hindi ako magawa ng homework. Ang tamad ko nun, grabe. Pero gusto kong test tsaka mga recitation. Diyan ako active. No? Pero homework na ko, huwag na. Yung kumang bakit? Kamatis tayo dyan. So yung kamatis ito, ititag na heirloom. Ang korte niya para siyang pumpkin. Tapos yun ang kulay nyo. Minsan may orange, minsan may purple, pink. Ewan ko kung kita sa camera. Itong kulay niya parang pink na may green. Tapos yung ibang part niya purple. Hanap tayo ng purple. Heirloom tomatoes. Masarap din naman siya, no? Mas
Hindi siya kasing tamis nung tulad ng yung bilog na kamatis, yung pang hamburger. Hindi siya kasing tamis na. Mamaya-maya lang kakainin ko na yung ulo, ha? Kakainin natin yung ulo. Comment down below guys kung kumakain kayo ng ulo ng isda. Tilapia. Sarap din yung laman. Ang ginagawa ko dito yung laman muna sa ibabaw ng ulo. Malasa. Nag-concentrate kasi dun yung timpla. Sarap. Sausaw natin sa bagoong. Ayan yung ulo. Ako guys, napansin ko lapit ng microphone ko sa bibig ko. Sorry kung sana hindi kayo matrigger sa sa tunog ng chewing sounds. Next time, papalitan ko yung placing. Ang sarap ng utak ng isda, malambot. Parang for me ha, mas gusto po ito kaysa sa taba ng baboy. Yung mata. Yung isang mata. Gusto ko rin ng mata ng isda. Lalo pag sinigang, yung malalaking isda. Talakitok, salmon. Panalo mata niyan. Saka yung ano ng tuna. Yung collar. Isang subo pa ng biyempa. Lapit na akong busog. Cheers! Calamansi juice. Pero yung ano lang, nabili ko lang sa Filipino grocery. Nakabote siya na calamansi syrup. Dadagdagan na lang ng tubig. Yung parang Richie's orange dati. Refreshing. Alright guys. Salamat sa pakikipagkwentuhan. May kasama tayo lungkot man saya. Babu!